Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Pwede ba nating batiin yung katabi natin ng magandang umaga? Okay, yan. Salamat po sa Panginoon. Before we start po, pwede ba nating palapakan si Lord po sa umaga po na ito? Salamat po sa Diyos. Handa lang po tayong makinig ng salita ng Diyos po sa umaga po na ito. Amen. And now, before we start po, by the way, yung CR po natin, functional na po siya. Bagamat hindi pa siya tapos, pero pwede siyang gamitin. And then, kanina umaga lang, medyo nagloko yung kanyang padlock. Kaya, kung gusto nyo po mag-CR, gamitin yon, magpasama na lang po kayo. Wala kayong pwedeng may makasama, may magbantay sa labas. Kung wala po kayong pwedeng mahugot na makasama, magsabi lang po kayo dyan sa sino man dyan sa malapit. Okay? Para magbantay po sa inyo. Pero pwede na po siyang gamitin. And then, pangalawang bagay po pala, yung may mga nagpahabol po kasi ng print ng t-shirt natin doon sa Abide na t-shirt. Last anniversary pa po yun. Naisabi na po lahat natin doon sa mapiprint. No? Yung mga nagbayad ay papaprint pa po yung t-shirt nyo. Now, kung gusto nyo po humabol, pwede pa po kasi hindi pa naman po na gagawa lahat. Hanggang ngayong araw na lang, yung mga gusto humabol po doon sa pagpiprint ng t-shirt. Okay? Now, diretso tayo sa message po sa umaga po na ito. Sige po, tayong lahat po muna ay yumuko at manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po muli sa umaga na ito. So, binigay niyo po sa aming pagkakataon ng Diyos. So, magpuri, pasalamat sa inyo. Salamat, Panginoon, sa kalayaan ng Diyos na basahin, pag-aralan ng Diyos ang iyong salita. Dalangin namin ng iyong banal na Espiritu ang manguna sa aming pag-aaral na ito. Hindi ang aming sariling karunungan, kundi ang karunungan na nanggagaling po sa kalangitan, Panginoon. At tulungan niyo po kaming maunawaan ang salita na ito in a very clear, powerful way, O God, Lord, sa aming buhay, O Diyos. Give us hungerness, interest, and tulungan niyo po kami na huwag po ma-distract sa mga nasa paligid po namin upang makapagbigay kami ng full attention, Panginoon Lord, sa iyong salita. Nababol, O God, nawa ay magbigay ito ng kapulihan sa inyo ang aming pag-aaral na ito. May the meditation of my heart and the word of my mouth be pleasing to you, my Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan pa natin ulit si Lord. Ayan. Third week na po ng ating pag-aaral dito sa aklat po ng Ruth. And today po, we will focus po dito sa family. No? Family. And title po natin sa umaga na ito is God's Love for the Family. God's Love for the Family. Ang Diyos po ang nag-establish ng pamilya. No? If we go back to the book of Genesis, si Lord po ang nagtatag nito. Yung asawa, yung lalaki at yung babae magsasama, at then sila ay magkakaroon po ng mga anak, at yung mga anak po nila ay magkakaroon din ng mga anak. Ang Diyos po ang nagtatag po nito. Now, in this chapter po, the chapter 3, meron tayong makikita po dito ng mga practical na bagay na pwedeng makatulong po sa atin patungkol po sa ating pamilya, especially po bilang magulang at relasyon natin sa ating mga anak. And then at the same time po, this morning po, dalawang bagay ang gusto ko pong ibigay po sa inyo, no? Mga practical lessons for the family. Pangalawa po is yung spiritual significance. Pupulot tayo dito ng mga practical lessons. Ibig sabihin ng practical po, mga katuluan na pwede nating ma-apply sa pang-araw-araw nating buhay sa pagdating po sa pamilya. And then spiritual significance. Ano bang meaning nito spiritually? Kagaya po ng sabi ko po sa inyo, yung pag-aaral po natin sa Ruth, ay hindi lang po ito ay love story ni Ruth, no? Kundi ito po ay merong part doon sa redemptive plan of God in the whole Bible. Kaya nga po sa pag-aaral po ng Biblia, from Genesis to Revelation, makikita natin si Jesus doon. So, bawat aklat po ng Bible, nandun si Jesus. O paano nangyari ni Pastor? Isang New Testament lang siya. No? Pero kahit po sa Old Testament, sa Genesis, Exodus, to Malachi, makikita po natin yung katauhan po ng ating Panginoong Kristo. Through people
through events, no, makikita po natin. Okay? Kaya tingnan natin kung paano ba pinahayag ni Jesus ng Panginoon kung sino siya in this book po. Yun po yung focus natin, yung spiritual significance today, even po sa susunod na Sunday. Okay, buksan natin yung aklat natin sa Ruth chapter 3 verse 1. Sabi diyan, isang araw, sinabi ni Naomi kay Ruth, "Anak, gusto kong makapag-asawa ka na para sa ikabubuti mo." And merong practical advice si Naomi kay Ruth, no? I praise God kasi yun nga sabi ko po, no, ang Diyos ay nagpapahalaga sa pamilya. Kaya sinulat ng Biblia ito, hinugot ito doon sa kwento sa aklat po ng Judges. I praise God kasi naglagay sila ng part na sineparate nyo na yung aklat ng Ruth, no, para maintindihan natin yung meaning po ng aklat po na ito. And then sabi dyan, isang araw, sinabi ni Naomi kay Ruth, "Anak, gusto ko makapag-asawa ka na para sa kabubuti mo." Now, kung titignan po natin, ang mga Hudyo po kasi is meron silang culture, no? Meron silang tradition, meron silang kautusan na pag yung kanilang anak, di ba? Kaya sabi ni Naomi, di ba? Sabi niya, "Naomi, uwi ka na doon sa dati mong pamilya kasi wala na akong anak para ipapangasawa sa iyo. Dalawa lang anak ko namatay. And then, kung magkaanak man ako, matanda na ako. At kung magkaanak man ako, siguro, ihintayin mo pa ba yun para maging asawa mo? Parang malabo na." Pero I praise God. Kaya nga, sabi ko sa inyo nung una, si Naomi, I appreciate yung attitude ni Naomi dito. Kasi sinecure niya yung future ng kanyang manugang na babae. Okay? Napakaganda po yung kanyang ugali po. Kaya po, unang katuruan natin dito, practical advice, no? The parents should be involved in securing the children's future family. No? The parents should be involved in securing the children's future family. Yun ang thinking ni Naomi, na bago ako mamatay, na yung manugang ko is makapag-asawa siya at siya'y magkaroon ng pamilya. Bakit po? Kasi po, kawawa po si Ruth kung wala siyang magiging pamilya, especially po those times. Yung mga babae, second-class citizen, no? Wala silang masyadong rights po pagdating sa kultura po nila. Kaya, trabaho natin ng mga magulang na i-secure po yung future ng ating children, ating mga anak, even po sa kanilang future. Naniwala ba kayo doon? At kasama po dito, makinig tayo mabuti, no? Kasama po dito yung pagpili ng kanilang mapapangasawa. Okay? Kasama po dito, listen to this, no? Kasama po dito, meron tayong involvement, no? Sa pagpili ng ating mga anak sa kanilang future husband or wife or spouse, no? Do you agree? Yes. Alam niyo po, marahil ba sa inyo, parang pastor, parang hindi natin kultura yan bilang mga Pilipino, medyo hindi natin kultura sa ibang bansa. Of course, Western, ibang kultura nila. Pagdating ng 18 years old, pinapabayaan na nila, no? Medyo hindi kagandahan yung kultura ng Western, no? Pero Asian kasi, meron din talagang involvement ng magulang. Pero sa ibang bansa kasi, talagang merong mga fixed marriage, no? A family set up talaga. Sa Pilipino naman, merong ganon dati, pero ngayon parang medyo nawawala na. Pero it's a biblical culture po, na tayong mga magulang, i-involve natin yung sarili natin sa pagpili ng kanilang mapapangasawa. Amen? Ito po. Okay. Ito po, no? Hindi mo kayo, I don't know kung agree mo kayo dito, hindi ko kayo pipilitin because wala pong direct command ang Bible according this. Wala pong sinabi na, ikaw magulang, kailangan mong pumili ng mapapangasawa ng anak mo. Wala pong direct na command ang Bible. Pero may mga example ang Bible na pwede nating tignan
kaya pala, mahalaga pala na merong involvement ang parent sa kanilang future in-laws. Okay? For example po, si Abraham and Isaac. Sabi ni Abraham, doon sa kanyang, alipin, punta ka doon sa, doon sa province namin, doon ka kumuha ng mapapangasawa ni Isaac. Sa Genesis chapter 24, napakahabang story yun, no? Jacob and Leah, ganun din. Sabi niya, huwag kayong kukuha ng mga mapapangasawa dito sa palibot nating nation. Kasi po, merong faith issue. Ibig sabihin, pag kukuha ka ng mapapangasawa na hindi mo pananampalataya, malaking issue yan pagdating ng araw. Okay? Si Samson's parents po, ganun din pa si Samson. Sabi ng magulang ni Samson, wag na wag kang mag-aasawa ng ibang lahi kasi influensyahan ka niya sa iyong pananampalataya. Kaya makita natin na ito po, a family decision is a faith decision. A family decision is a faith decision. Especially po in referring po sa pagpili ng mapapangasawa. Amen? How many of you agree, mga parents po, na pag tayo po, iba yung faith ng asawa natin, medyo struggle. Tama po ba? At ayaw din natin maranasan yun. Of course, kung meron tayo ngayong asawa na medyo salungat sa ating pananampalataya, siyempre dyan na tayo. God allows that to happen. Ang sabi ng Bible sa atin, listen to this, ang sabi ng Bible po sa atin, kung ikaw meron kang asawa na hindi mananampalataya, live out your faith. Isa pamuhay mo, yung pananampalataya mo. Para yung asawa mo, makita niya na totoo yung pananampalataya mo at sooner or later, siya din po ay tumanggap din sa Panginoon. Hindi mo naman kayang pilitin yung asawa mo. Maging magsimba ka, hindi ka lang sisimba. Hindi mo kailangan gawin yun. Kailangan mo lang ipakita sa buhay mo yung pananampalataya mo. Amen ba? Now, sabi ko nga sa inyo, merong involvement dapat ang magulang sa pagpili ng kanilang future mapapangasawa ng kanilang anak. Unang tanong, pwede nating tanungin, consideration, Christian ba yan? Anak, Christian ba yan? Meron ba yung faith kay Lord? Ano ba? Kamusta ang family values niyan? Someday, kailangan natin tanongin. Bahalang araw, sa mga magulang, darating tayo dyan na yung mga anak natin ay talagang papasok din sa pamilya. Kailangan din silang pipili. Ang kailangan natin gawin is gabayan sila. Unang consideration natin, Christian ba yan? Bakit mahalaga po yung faith? Kasi po, ang sabi po ng Bible sa atin, dapat yung ikaw mananampalataya, hindi tayo nakikipamatok doon sa hindi mananampalataya. Okay? Naintindihan po ba natin? Bigyan kayo ng example po. Tayong mga anak ng Diyos. Sino ang tatay natin? Ha? Si God. Yung mga hindi anak ng Diyos, sino ang tatay? Ha? Sino? Sabi ng Bible sa atin, ang tatay nila ay ang devil, no? Yung sabi ng John chapter 8, sabi ni Jesus yun. Now, ikaw, tatay mo si God, tapos siya, pasawa mo, tatay niya si Satan, papayag ba kayo? Ano ba tawag doon? Magbalai yung Satan sa God? Diba? Hindi, di ba? Kaya sabi ng Bible, imposible yun na magsama ang liwanag at saka kadiliman. That's why it's very important yung faith po. Amen? But don't worry po, kung tayo po ay meron tayong asawa na hindi nakilala sa Panginoon, sabi naman ng Bible, let us pray for them. Kasi sila po ay mga kilala sa Diyos. Let us live out our Christianity. Na balang araw sila po ay mga kilala din sa Diyos. Ano ba? Ano ba ang pangarap yan? Dapat kinoconsider natin, may pangarap ba yan? Now, minsan ang tinatanong natin agad, anak, kaya ka bang buhayin yan? Di ba? Yun ang consideration natin, di ba? Di ba? Ibig sabihin,
Importante itong mga bagay na to. Family values, pangarap. Kasi, especially po, family values. Alam niyo bakit? Kasi po, yung pagkatao kasi ng isang tao, napo-form yan based on the family. Malaking bagay po ang pagkatao ng isang tao, nahulma yan doon sa kanyang kinalakihan na pamilya. Kaya napaka-importante po na ino-consider natin itong mga bagay nito. Amen? Amen po ba? Hindi pang struggle tayo okay? Sabi ng Proverbs 11:14, babagsak ang bansa or tao, pamilya, kung ang namumuno nito ay walang gumagabay. Ngunit kung maraming tagapayo, tiyak ang tagumpay. That's why it's very important for us, parents, na gabayan natin yung ating mga anak, especially sa kanilang magdidesisyon sa buhay. It's very important po. By the way, kung hindi natin gagabayan yung ating mga anak, someday, pag nagka-problema sila sa kanilang pamilya, saan sila babalik? Saan sila babalik? Kaya it's very important po na ginagabayan natin yung ating mga anak. Alam niyo po, last time, din ako ng conference, no? And tinuro doon about family. Every conference, every January, din ng conference. Tapos merong workshop doon. 2 workshop. Palagi ko pinipili yung family kasi napakalaga ng family. Now, sabi nila doon, bilang isang mga magulang, sa paggabay ng ating mga anak, it's very important that we start early. We start early. Merong malaking window sa ating mga magulang, no? Na pwede tayong makapag-influence ng sobrang lakas na influence natin during that moment. Anong window na yon? Ages 6 to 12. Okay, ages 6 to 12, napakalaking window yon kasi yung mga bata, that age, naiintindihan na nila yung mga payo natin. At the same time, hindi pa sila pumapasok sa high school. Pag pumasok na sila sa high school, meron ng maraming boses silang mapapakinggan. At yung mga influensya ng kanilang mga kalase ng kapaligiran, malaking bagay na po yun sa kanila. Pero, pag tayo po, nagabayan natin sila as early as that age po, may malaking posibilidad po niya-absorb nila yung ating mga tinuturo. Amen ba? Kaya sabi ng Bible, ngunit kung maraming tagapayo, tiyak ang magtatagumpay. Sabi ng Bible. Now, that is for parents. Pangalawa, this is for children naman. Children should follow the advice of their parents. Taas po ang kamay ng mga children, mga anak. Okay. Basahin natin ito. 1, 2, 3, go. Okay. Tingnan mo yung magulang mo. So, tingnan mo. Yan. Okay. Yan. Amen ba, children? Amen ba, children? Amen. Ano sabi ng Bible sa atin? Tingnan niyo po si Ruth. Gayahin natin si Ruth, children. Tandaan mo, si Boaz na kamag-anak natin, ang kanyang mga utusang babae ay nakasama mo na sa pagtatrabaho. Alam mo, magigiit siya ng sibada mamayang gabi. Ito yung advice ni Naomi kay Ruth. Sabi dyan, anak, kaya maligo ka. Sabi mo sa anak mo, anak, maligo ka. Naalala ko dati po, nung bago pala akong Christian, ang unang tinurong verse sa akin, Ruth 3:3. Sabi niya, Jan, I think yung youth pastor namin dati, Jan, sakuluhin mo yung Ruth 3:3. Ano yung Ruth 3:3? Tinignan ko naman sa Bible. Ang unang bumugan sa akin sa Tagalog, sabi sa akin, umuwi ka at maligo. Di ba? Yun ang unang verse na natutunan sa Bible, umuwi ka maligo. Ang advice ni Naomi kay Ruth, anak, maligo ka, magpabango ka, at suot ang pinakamaganda mong damit. Bakit? Pumunta ka sa giitan, pero huwag kang magpakita sa kanya hanggang sa makakain at makainom siya. Sinasabi niya, referring to Boaz, kapag matutulog na siya, tignan mo kung saan siya hihiga.
At kapag tulog na siya, puntahan mo at iangat ang kumot sa paanan niya at doon ka mahiga. At sabihin niya sa iyo kung ano ang gagawin. Ano ba itong sinasabi ni Naomi? Ano ba, para bang inuudyokan niya ba itong ano niya, yung kanyang si Ruth na maging seductive, parang tutuksuhin niya yung si Boaz. Pero hindi ganun ang konteksto, no? Kasi alam niyo po dati, in the old times po, no, bihira po maligo ang mga tao. Okay, bihira po. Dati, almost once a year lang sila naliligo, punas-punas lang. Kaya nga po, merong ano, according to sa ano, no, sa, medyo nagkaroon ako ng konting research dito. Dati, ang mga babae naliligo lang once a year, every May. Every May, once a year lang. Bakit po bakit every May? Kasi po, every June, yun yung kasalan. Doon sila nagpapakasal. Kaya every May, naliligo sila. Maybe today, kahit yung mga nasa Middle East, bihira din naman talaga naliligo eh. Okay, punas-punas lang. Kaya amoy ano sila. Alam niyo na kung ano yung amoy nila, no? Pero gano'n, no? Ibig sabihin, practical advice ito kay Ruth, ni Naomi, na maligo siya, magpabango siya. And then, anong sabi dyan? At kapag tulog na siya, tingnan niyo mabuti ha, imagine niyo mabuti. Kapag tulog siya, puntahan mo at umiga ka doon sa paanan niya at itaas mo yung kumot niya. Ano yung sabihin nun? No? During their times, custom nila ito, tradition nila ito. Hindi ito parang naakit, kundi merong ito po ay pagpapakita ng pagpapakumbaba ng mga babae that time. No? Na kung meron kang parang gustong sabihin doon sa lalaki, gagawin mo ito, higa ka doon sa paa, tapos iangat mo yung, bakit iangat yung kumot? Kasi, pag inangat yung kumot, ano mangyayari? Magigising yung tao. At sasabihin, bakit nandyan ka? Ayan po. Ano pong nangyari dito? No? Pero, verse 5, tingnan mo natin yung verse 5. Tingnan natin kung ano mangyari mamaya. No? Sabi verse 5, sumagot si Ruth. Ito yung advice ni Naomi. Umuwi ka maligo, magpabango ka, tapos puntahan mo, tapos umiga ka doon sa paanan niya. Ano sabi ni Ruth? Sumagot si Ruth, gagawin ko po ang lahat ng sinasabi niyo. Galing, no? Kaya pumunta siya sa gikan para gawin ang lahat ng sinasabi sa kanya ng biyanan. Ibig sabihin, si Ruth po is meron siyang puso sumusunod sa kanyang magulang. And ang tanong ko lang dito habang inaaral ko po ito, no, bakit siya sumunod? No, bakit siya sumunod? Possible reason po is si Ruth, meron siyang tiwala doon sa kanyang biyanan. Alam niyo po, yung pagsunod ay build yan ng trust. No? Ibig sabihin, ito po, makakakuha tayo ng principle dito, no? Kung ang mga anak, susunod siya kasi mayroon siyang tiwala sa kanyang mga magulang. Kaya kung gusto natin maging masunurin yung ating mga anak, mag-build tayo ng relationship at trust sa ating mga anak. Na, ibig sabihin, yung anak mo, meron siyang confident na lahat ng sinasabi mo is makakabuti sa kanya. Mas madaling magpasunod sa anak pag ganon. Some parents po, they focus on behavior. External behavior. But, alam niyo po, to influence our children, we should not focus only in behavior. O focus tayo doon sa kanilang puso. Doon sa kanilang nararamdaman. Tignan natin, yun ang i-deal natin. Yung heart issue. Sometimes, babait naman yung anak mo, pero parang may problema pala sa kanyang kalooban, kaya hindi siya sumusunod. Sometimes ganon. No? Kaya, don't just focus on the conduct, even the character, focus on the condition of the heart. And kung okay yung heart, mas mapapabilis yung pagsunod ng mga anak po natin. Amen po ba? Kaya sa mga anak po, anong dapat natin gawin? You should follow the advice of our parents. Bakit po? Gusto ko kausapin yung mga anak, no? Gusto kong kausapin. Kasi po, ang mga magulang po natin, sila po ay merong magandang puso po sa atin. Wala silang ibang gusto
para sa inyo, kundi sa ikabubuti ninyo. Okay? Kaya, hindi nyo man maintindihan anong pinapagawa ng nanay nyo, hindi nyo man kasi parang, ano ba, nanay, ito nararamdaman ng puso ko, ito, parang na-inlove na ako, ano ba ito? O anak. Diba? Pero, kung mayroong sinabi ang anak, ang nanay nyo, sundin natin. No? Ang ganda nga na sabi kanina sa verse 1 eh. Anak, sabi niya, now, Ruth, it's time na ikukuha na kita ng mapapangasawa para sa ikabubuti. All parents, lahat ng magulang, matinong magulang, walang ibang gusto kundi para sa ikabubuti ninyo. Amen ba? Kaya, sundin natin ang ating mga magulang. Mga anak, basahin nga natin to, sundin nyo ang mga magulang ninyo dahil ito ang narapat gawin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Ganda ng sinabi ni Apostle Paul, no? Bilang mananampalataya sa Panginoon. Alam mo bakit sinabi niya po Apostle Paul to? Kasi there is no perfect parents. There is no perfect parents. Kaya mo susundin yung magulang mo kasi mahal ka nila, at the same time, mahal mo rin si Lord. And sometimes, hindi man perfect ang parents mo, susunod ka pa rin kasi dahil sa faith mo kay Lord. Yun ibig sabihin yan. And then sabi diyan, igalang niyo yung mga ang iyong ama't ina, ito ang mga utos ng may kasamang pangako. At ang pangako, giginhawa ka at ahaba ang iyong buhay rito sa lupa. Of course, yung pangako, bonus na lang yan. Bonus na lang yan. Pero ang pinaka-blessing talaga dyan is yung pagsunod natin sa ating Panginoon Kristo. Yung pagsunod. Ulitin ko, ang pinaka-blessing is yung sundin mo ang Diyos. Bonus na lang yung pangako dyan. Okay? Kilala nyo ba itong tao na ito? Okay. Ito po ay sino yan? Yan po yung great-great-grandfather ko po. The first president of the US, America. George. Okay. First president of America. And then, alam niyo ba, nung bata siya, gusto niya magtrabaho sa bangko. Pero sabi niya nanay niya, anak, I think mas maganda kung magsundalo ka. Kahit gusto niya magtrabaho, pero sunod niya yung payo ng kanyang mga magulang. Nagsundalo siya. Nagsundalo siya, naging kapitan siya, naging general siya, and then, di niya kalain, maging presidente siya ng America. The first president of America. Merong blessing sa pagsunod sa magulang. Amen ba? Amen. Pangatlo. Parents, children always look for godly character. Godly character. Anong godly character? For example po, magiging responsible, respectful, and provider. Tingnan niyo po si Boaz. Ang sabi ni Boaz, sabi ng Bible sa atin, at nang maghating gabi na ang nagising si Boaz, di ba nagising si Boaz, no? Kasi inangat yung kanyang yung bumot sa paa niya. At nang nainitan siya, nagulat siya na may babae na kahiga sa paanan niya. Anong ginawa ni Boaz? Uy, sakto, may babae. Ganun ba ginawa niya? Hindi. Nagtanong si Boaz, sino ka? Sumagot siya, ako po si Ruth. Isa po ako sa malapit ninyong kamag-anak na dapat ninyong pangalagaan. Takpan niyo po ang aking damit. Takpan niyo po ako ng damit ninyo para ipakita na papakasalan at pangangalagaan niyo po. Ano sabi sa sunod na verse? Sinabi ni Boaz, anak, pagpalain ka nawa ng Panginoon, ang katapatan na pinakita mo ngayon sa pamilya mo ay mas higit pa sa pinapakita mo noon, sapagkat hindi ka humabol sa mga binata, mayaman o mahirap man, kaya huwag kang mag-alala. Anak, gagawin ko ang lahat ng hihilingin mo dahil alam ng lahat ng kababayan ko na mabuti kang babae o virtuous woman. Dito nagpapakita na si Ruth, hindi siya yung parang pakawalang babae. Virtuous woman siya. Mabuti siyang babae. Pero tingnan po natin, no?
Kaya sabi ko sa inyo kanina, no, merong spiritual significance ito. Kasi ang kultura po nila ay pag naulila nga, na wala ng asawa, yung pinakamalapit na kamag-anak, yun po yung sasalo. Yun po yung sasalo. Next week po, lalo pa natin maintindihan yun, no? Pero sabi dito, ito yung titignan natin na spiritual significance. Ano ba kaulugan nito spiritually sa atin? Sabi dyan, totoong malapit mo akong kamag-anak or kinsman redeemer. Yung sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, no, yung pagiging kinsman redeemer, yung word na kinsman redeemer, napakadaming times siya binanggit dyan sa Book of Ruth, na may tungkuling pangalagaan ka, pero mayroon ka pang mas malapit na kamag-anak kaysa sa akin. Ibig sabihin, si Boaz pala, ay hindi siya yung pinakamalapit. Meron pang mas malapit sa kanya. Pero tingnan niyo po ugali ni Boaz. Manatili ka rito ng magdamag at bukas ng umagay, malalaman natin kung gagampanan niya ang tungkulin niya sa inyo. Kung papayag siya, mabuti, pero kung hindi, isinusumpa ko sa buhay ng Panginoon. Buhay ng Panginoon na gagampanan ko ang tungkulin ko sa inyo. Sige, dito ka muna at matulog ka hanggang umaga. Si Boaz is very responsible. No? Very responsible. Kung meron tayong titingnan na character na pwedeng magpangasawa ng ating mga future children, responsible. No? Respectful. Hindi niya binastos si Ruth at provider. Pinrovide niya yung pangailangan. In fact po, nagbigay pa siya ng provision papunta doon sa kanyang kay Naomi. Pero kung titignan po natin dito, binanggit dito yung kinsman redeemer. Na yung malapit na kamag-anak, siya po yung magtutubos doon sa nabyuda o naulilang babae o naulilang tao. Now, ano po ba yung kinsman redeemer? Ang ibig sabihin ng kinsman redeemer po was a close relative who acted on behalf of a relative in need. No, ulila na, kaya siya yung tutubos, siya yung sasalo doon sa naulilang tao. The Hebrew term for kinsman redeemer is goel, which means to deliver or to rescue. No? To deliver or to rescue. Siya yung tutubos doon sa tao na yon. Now, this is the spiritual significance. Spiritual meaning na makita natin dito. Tayong lahat ay katulad ni Ruth. Lahat tayo ay katulad ni Ruth. Na kailangan natin ng Boaz, kinsman redeemer. In fact, sa theology kasi meron tinatawag na typology. Yung typology is parang pinapakita niya si Jesus doon sa mga character doon sa Old Testament. At si Boaz po, nire-represent si Jesus bilang tagatubos ni Ruth. At tayo po ay katulad ni Ruth. Kailangan natin ng tagatubos. Kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya sabi dyan, tayong lahat ay katulad ni Ruth na kailangan natin ng Boaz or kinsman redeemer para i-rescue tayo sa ating matinding need, ating matinding pangailangan, at yun ang kabayaran ng ating kasalanan. Lahat tayo ay kailangan natin ng Boaz, si Jesus, para tubusin tayo. Wala tayong pag-asa kung wala tayong Jesus. Kasi meron tayong kalagayan, meron tayong state na hindi natin kayang tubusin yung ating sarili sa pagkaalipin po ng kasalanan na nagdudulot ng kamatayan at walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Kaya, what is our response po dito? Tayong lahat po ay lumapit po tayo sa ating eternal Boaz, which is our Lord Jesus Christ. Kailangan, kung ganito, no, sana ma-appreciate nyo ito, no, kung gaano katindi yung ating pagnanais para ma-secure yung ating buhay dito sa mundo na ito, katulad ni Ruth, sana ganun din po yung ating pagnanais na ma-secure din yung ating eternal life, yung ating eternal destination, which is si Jesus lang ang tanging makakapag-solve nito. Kaya, let us be like Ruth. Pumunta tayo sa paanan ng ating Panginoon Kristo, kagaya ni Ruth. Magpakumbaba tayo sa Panginoon.
lumapit tayo sa ating Panginoon Kristo. At pangako ng Panginoon, ililigtas niya po tayo. Because Jesus died on the cross, to pay all our sins. Bayaran ang lahat ng ating pagkakautang at i-secure yung ating buhay, yung ating eternal life. Let us come to the feet of Jesus on the cross to ask for rescue. That is our need, eternal need. That is our greatest need. Not just yung earthly needs, kundi yung ating eternal needs. Kaligtasan, kabayaran ng ating kasalanan. Sabi ng Hebrews chapter 2 verse 10 to 11, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay at ginawa niya ito para sa sarili niya. Kaya marapat lang na pumayag siyang maghirap si Jesus para lubos na magampanan ni Jesus ang nararapat bilang pinagmumulan ng kaligtasan. Sa ganoon, maraming mga tao ang magiging kanyang mga anak sa kanyang maparangalan. Si Jesus ang naglinis ng ating mga kasalanan. At ang kanyang ama ay siya rin nating ama. Kaya hindi niya kinakaya na ituring tayong mga kapatid niya. Yan sabi ng Bible sa atin na si Jesus daw po ang nagtubos sa atin, naglinis sa ating mga kasalanan. Amen po ba? And that is our eternal security. Na balang araw po, pag tayo po namatay, pupunta tayo sa langit dahil sa ating Panginoon Kristo. And the invitation is this: lumapit tayo sa pala ng ating Panginoon Kristo. Kagaya ni Ruth, magpakumbaba tayo. At ibigay natin isuko natin yung ating buhay sa ating Panginoon Kristo. Baliwala po. Alam niyo po, kung si Ruth man nakapag-asawa ng mayaman, na-secure, nagkaroon ng pera, pero every one of us will come to a point na harap tayo sa Panginoon. Mamamatay tayo at harap tayo sa Diyos. Okay? Kaya huwag na natin focusan yung ating earthly needs, kundi mag-focus din tayo sa ating eternal need, our salvation. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Praise God. So, mga ganito, magbibigay na po ako ng maikling application po. Number 1 is you pray for your children. Always pray for your children. No? Hanggat maaari, lens natin sila. Pag-pray natin sila. Intentionally. Hanggat maaari, lapitan natin sila. Yakapin natin sila. Ipag-pray natin sila. Ipag-pray natin sila. Always pray for your children. Number 2 po is point them to Jesus. Ibig sabihin, ituro natin, ipakilala natin si Jesus sa kanila. No, i-review natin palagi yung kaligtasan sa kanila. I-review natin palagi. Alam niyo po, si Nathan, no, parang, meron kami mga conversation. Minsan, pag bumabiyahe kami, conversation namin minsan is yung si Jesus. And, minsan, ang dami niya ng tanong. Minsan, pinapanood ko siya ng Superbook about kamatayan ni Jesus, resurrection, no? And then, may mga tanong siya. Pero, balot, hindi pa na masyadong maintindihan yun. Pero, I always point him to Jesus. Tinuturo ko intentionally si Jesus habang bata pa. The best person na makakapagturo sa atin, sa mga anak natin na hindi pastor, hindi teacher, kundi tayo. Tayo palagi natin nakakasama yung mga anak natin. Huwag natin kalimutan yun. And then pangatlo po is prepare them for their future family. Prepare them. Sabi ko nga sa inyo po, para hindi tayo masyadong mahirapan, let us start early. Let us start early. Habang bata pa lang, mag-implanta tayo ng values po sa mga anak natin, and then para paglaki nila, ay hindi na tayo mahirapan. Proverbs 22 verse 6, sabi doon, di ba? Train up a child in the way he should go. And then, later on, magagamit niya yung bagay na yun. Sabi nga, ang sanga daw kung baluktot, ituwid na habang bata pa. Kasi balang araw, pag baluktot, tapos matanda na, medyo mahirap na. Mahirap na siya ituwid. Habang bata pa, malambot pa, itutuwid natin. Sa gabay at biyaya ng ating Panginoon.
sa patnubay ng kanyang salita. Ituwid po natin. Let us prepare. Not just yung kanilang physical needs, lalo-lalo na po yung spiritual formation po nila, spiritual value po nila. Bring them to church, no? At let us implant them the Word of God sa kanilang mga buhay. Amen? Kaya sa umaga na ito, I ask po lahat po ng, mamaya, mag-pray tayo sa mga bata po, di ba? Mamaya hindi ko na ipag-pray. Pero ngayon po, sama-sama tayo pag-pray natin yung ating mga anak. Kaya, pwede bang, tawagin yung mga bata na dito? Papuntahin na sila dito. Ngayon na natin sila ipag-pray. Special, special Sunday, no? Ngayon natin sila ipag-pray. Lahat ng anak mo, yung bata. Apo. Pero yung mga yun po, tayo kayo. Yung mga bata dito sa unahan. Oh. Okay. Okay. Yung mga yun po, tayo kayo.